Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! Mga sisteralets. CR tayo, let's go! Di may ask ko lang ako. Ask Yes, ko go lang. ahead. What's up? Pag pinaghandaan mo ba yung ano tawag doon, yung set mo, as in pre-practice mo ng pre-practice, tas Oo. bumomba ka pa rin, kahit anong Oo. practice mo, iiyak ka. Oh. Feeling ko nakaka-frustrate. Oo, hindi naman siguro iiyak. Depende sa mood ko rin that time. Pero it's very frustrating. I would really feel bad about it. Parang alam mo yung, ikaw ganyan ka rin eh. Parang gusto mo sumampa kagad. Ulit. Pambawi. Oo. 'Di ba? Oo. Bakit? Bakit mo na itanong? Kasi sino ba to? Miss Si Miss Myanmar. Grand International. International. Second place. Hindi siya second place. Actually, Ano na third siya? place siya. Second runner-up. So may Kasi di ba- Grand International, may Oo, first tas place, may first second runner-up. place. Tapos may Oo. third. First runner-up, second Oo, runner-up. so third place siya. Oo, tama. Parang pinababa pa yung ano niya, ranking niya. No? Hindi, kasi si Miss Grand International Myanmar, Oo. second runner-up. Mm. Ano daw, umiyak siya nung... Oh. Pero pinanood ko yung ano niya. Wait lang. Umiyak siya, tapos tinanggalan yata siya ng crown. Kita ng After- lahat? Hindi, hindi. I mean, oo, ano na to eh, alam mo yung mga videos ng, yung mga nasa audience, hindi na siya, yung pababa na, actually nandun na sila sa gilid ng stage eh, na pababa na siya, nung tinanggal nung director daw niya yung sash, tsaka yung ano, yung Wow. crown niya. So kita Pero- ng lahat? I mean, kita ng audience. Oh, kita ng audience, pero ang sabi naman sa isang interview nila, tinanggal niya kasi pababa siya. Pababa siya, tapos baka yung matatalisod or something, baka mahulog yung crown. Oo. Parang ganon. Yun Pero naman anong ang reason ng organizers? Pero after that, naglabas nga ng news na natanggalan siya ng crown officially. Oo. Hindi na siya Siguro, yung second runner-up. tas may nabasa din ako. Basta iba-ibang news article to. Nauna, di ba? Second runner-up siya. Okay naman siya nung binigay sa kanya yung hindi naman siya umiiyak nun. Oh. Tapos, nung tapos na lahat, tapos na yung picture-picture, tapos na yung program, so pababa na yung mga candidates na tinanggal daw yung crown niya forcefully, sabi doon sa isang article. Forcefully daw. Oo. Pero sa isang article, sabi naman nung director daw niya, na hindi naman forcefully, tinanggal ko lang kasi mahuhulog pagpababa. Yung syempre hindi naman nakakabit Oo. yun sa ulo eh. So Oo. parang tinanggal daw niya para hindi mahulog yung crown, parang ganon. Tapos nung pababa na si Myanmar, umiiyak daw siya sa yung pababa sa stairs. Oo. So umiiyak siya. Yun yung nakita sa video. Tapos after nun, dinala daw niya online na sinabi niya na i-give up na daw niya yung crown kasi basta hindi daw niya deserve or something. Parang ganon. Hindi ko alam kung ano sinabi niya, pero siya mismo nagsabi na i-give up daw niya yung crown. So, yung organization, tinanggal na nila sa kanya talaga yung title. Tapos binigay yata sa Miss Philippines. Oh? Yata, ewan ko. Basta parang... Good for us. Walang for you. Ha? Yeah, good for Miss Myanmar. Kung napunta pala sa Philippines. Pero hindi ko alam kung confirmed na napunta sa Philippines. Pero yun nga, yun daw yung nangyari. Pero ano ang pinakarason kung bakit natanggalan siya ng title? Because of how she reacted or something behind the scene na hindi na alam ng mga tao? Hindi, siguro feeling ko dahil siya nag-give up. Siya nagsabi na publicly na siya yung publicly na nagsabi na hindi ko parang ibabalik ko. Kasi gusto niya manalo.
gusto niya yung title mismo na Grand International, hindi lang runner-up. Malamang, kaya niya binabalik. Lobo naman nun. Kaya siya siguro binabash. Pero siguro kung hindi siya nagpunta online, na nagsabi na, give up ko na tong na-crown na to, ganyan. Kung hindi siya nagsabi ng ganon, feeling ko hindi naman aalisin sa kanya yung yung crown. So parang tinanggal sa kanya yung crown kasi of inappropriate behavior nga. Dahil yun nga, pumunta pa siya sa online. Pero siguro kung hindi siya napunta sa online, iisipin ko, ba't siya binabash? Normal naman umiyak. Oo. Akala ko, kaya siya natanggalan because of sobbing and acting like a sore loser online. Akala ko yun dahil lang doon. Pero kung naglabas pala siya ng statement, parang, it's not for her to say. Diba? Oo nga May mga judges naman yan, may pinagdaan na proseso yan, kaya siya napili na second runner-up lang. Kung gusto niya talaga manalo, edi sali siya ulit. Oo nga. Pero so parang siguro napikon niya yung organizers. Napikon talaga na parang, bakit? Tingin mo, parang, di gumawa ka ng sarili mong pageant. Parang gano'n. Parang ikaw lagi yung first. Parang gano'n yung sinabi sa kanya nung organizer. Nakita ko parang she's so delusional. Oo. Na feeling niya siya talaga dapat yung kailangan manalo. Oo. Tapos sinabi pa niya kasi doon na parang, it's not only me na yung lumalaban. It's the whole Myanmar. It's all the people. Wow. Ganun din naman. Well, excuse me, ganun din naman pag Pilipinas, ganun din naman sa ibang bansa na lahat naman, they're rooting for their, Oo. Diba? Parang one-sided lang yung Siguro, nung una, naiinis ako sa mga nagbabash sa kanya kasi yun nga, normal naman talaga ang umiyak. Tapos nakuhanan lang naman ng phone video na umiiyak siya, hindi naman siya official video. Pero yun nga, nung binasa ko yung ibang mga articles, yun pala yun. Siya ba yung yung parang nahimatay, halos mahimatay na sa iyak? Siya ba yun? May nakita kong video Siya ba yun? Oo, parang ganun. Medyo nga. Ramdam ko baka napagod lang talaga siya Alam naman natin mga beauty pageant na ganyan, yung grabe yung sacrifice nila yung maglakad na napakataas na heels. Oo, tapos nakakapagod yun. Then siguro, always looking good and being presentable all the time. Iba din yung pressure nun. Oo, pero naman. Yung magreklamo ka sa posisyon at saka sa award na nakuha mo, yun yung mali. Sana hindi na lang niya dinala sa sana umiyak na lang siya on her own. Okay lang naman umiyak siya na pababa ng stage, pero sana hindi na lang siya nagsabi na, hindi ko tatanggapin to, babalik ko yung crown. Parang gano'n. Yeah, that's so delusional of her. Buti pa tong Tomboy Philippines. Meron pa silang jingle pala. Okay lang play ko, saglit lang. Sige. Medyo sabog lang siya. Tingnan mo yung jingle niya, nakakatuwa. Tomboy Philippines, hey! Tomboy Philippines, Tomboy Philippines, hey! Beauty pageant na. Hi, ako kunyari. Hindi marinig, di. Hindi marinig. Basta para siyang beauty pageant. I'm Diana, from Bacoor, Cavite. Kasi yung pinipilit nilang babaan pa yung boss nila. Hi, I'm Diana, from Bacoor, Cavite. Representing. Yun lang. Kasi ang idea ng Tomboy Philippines, sinasabi na, bakit yung mga Becky may pageant ng kanila? So why not make a Tomboy Philippines to have their own pageant na panay mga... Ang concern ko lang dito, may concern tungkol sa Tomboy Philippines. Lahat sila mukhang butch. It's not representative of all the tomboy community. Wow. Diba, walang maganda. Butch Philippines. Lahat sila pogi. Kasi kung tomboy, lahat sila nagpapapagian. Tsaka parang may template lang yung itsura nilang lahat. Parang ranging from Aisa Segura to Zik
Cyrus. Yun lang yung itsura nila. Diba? Oo, no. Walang yung mga ibang tomboy na yung maganda naman, yung mahaba buhok, sexy naman. Ito, Oo. isa lang yung hulma yung alam mong tinetape yung boobs. Ay, diba? Kami mga tomboy listeners tayo. We're not stereotyping the tomboys out there. But I'm just saying, dapat, kung gusto nilang tomboy Philippines talaga, dapat may representative from Yung the each, entire... ano. each. Teka lang kasi iba na kasi ngayon, hindi ko na rin maintindihan. Like, iba naman ang lesbian, di ba? Yun na rin yun. Ay, Hindi kasi may lesbian, iba-ibang klaseng LGBT. may iba-ibang klaseng lesbian. Meron yung yun nga butch na sila yung gustong maging lalaki. Lesbian na gusto din na sila yung parang top bottom ng mga gays. Pink and blue. Yan yung sa lesbian community. Pag pink, yung mas girly ka. Mas babae itsura mo. Hindi ka halatang tomboy. Blue yung Pero parang mukhang lalaki. Yung butch. Oo. Mm-mm. Pero nasa isang category lang ba ang, kunwari, pag sinabing tomboy, lahat na yon like lesbian, lahat. I suppose so. Hindi, parang tomboy. Kasi pag sinasabi natin, I was tomboyish when I was a kid. Diba? Parang hindi ka naman mukhang lalaki, pero lalaki ka. Galaw lalaki. Galaw. Oo. Pero yung term ngayon, in general, pag sinabing tomboy, closest is lesbian na nga. Yun ay pinaka-English counterpart niya. Pero yun nga, tama. Baka naman may requirement sila. Na kailangan butch ka? Ewan ko ha. Pero, tingnan natin, Tomboy Philippines, ano ba to? Requirements. Baka biglang link dito, tapos makasali ako. What do you need to be a tomboy? Labo naman ito. What do you need to be a tomboy? Tomboys may dress or act in ways that are usually regarded as masculine. Pero hindi naman yun yung how to join. Inclusivity plays a crucial role in creating spaces where individuals of all identities can be celebrated and respected. So ano yung requirements? Pero kung inclusive sila, edi pwedeng mga lesbian nga. Kasi tomboy pa rin sila. Dapat. Oo, dapat. Hi, my name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. It just so happen na yung mga sumali, yung mukhang butch talaga. Oo. Siguro, inano na nila yan. Pinattern na nila dun sa That's My Tomboy. Dun sa Itbulaga. Diba? Sa Itbulaga. Itbulaga ba yun? Basta, That's My Tomboy. Tapos puro butch ang sumasali. Siguro, naisip nila na, siguro, pag may Tomboy Philippines, talagang puro butch na ang sasali. Kasi, parang wala pang kasi bago pa lang like 'di ba yung Miss Universe, 'di ba puro babae lang talaga na nung una puro puti lang, 'di ba, mga ganoon. Tas ngayon meron ng iba-ibang kulay, mga ganoon ba. Tsaka to be fair, first time sa Philippines ginawa. Our goal is to go worldwide and start here in the Philippines to show that equal rights should be attained by everyone. So first time na nagkaroon ng parang pageantry for lesbians. For tomboy. Alam mo ba global to, tomboy, pati naman. Tomboy Universe. Hindi kaya, so hindi siya Miss Tomboy Tomboy ba is term ng Tagalog term siya? Ano siya, universally accepted, tomboy. Oh. Talaga? Oo, tomboy. So, naintindihan ng mga puti ang tomboy? Pero tomboy, iba yung pag-pronounce. Dito tomboy talaga malutong. Tomboy. Pero tomboy, parang
Di ba kinakwento rin ni Cameron Diaz, for example, I was tomboyish when I was a kid. Ah. Pero it's more of like action, hindi siya identity. Boyish. Boyish siya, parang to describe that you're boyish. Hindi siya identity or gender. Alam mo bang classification. kasabay ng Cool Pals show ang Tomboy Philippines? Hindi, yung show. Yung show ng Joktoberfest. 'Di ba nasa Teatrino? Ano na? Nasa Teatrino, tapos na. Nasa Teatrino yung Cool Pals noon. Tapos yung Tomboy Philippines nasa Music Museum. Kaya sabi namin, meron palang kasabay. Tapos mga Tomboy Philippines yung Tapos may dumaan kami. Tapos may nakakilala kila James, kila Jamie. Ay, tapos nakapila siya. Ay, ganun. Ay, Cool Pals ako, ganun. Ba't nandiyan ka? Tomboy ka, no? Audience. Akala ko participant. Akala ko contestant. Oo. So tomboy nga. Hindi ko, lalaki siya eh. Baka mag-anak niya. Baka nga kamag-anak niya. Kaya sabi niya, ba't hindi ka sa amin kung Cool Pals ka, hindi ka sa amin. Hindi ka sa amin manunood. Parang ganun. Pero paano kaya yung naging pageant na to? No? So walang two-piece. Walang mga naka-swimsuit competition. Malamang may sports, yan. Sports lahat attire. naka-jersey, basketball shorts. Sobrang stereotype. Ano ba? Ay, nako. Pero nakapasok na ako or naka-attend na ako. Actually, yung mga friends namin ang nag-organize, yung Miss Gay. Yung maayos na Miss Gay pageant. Nakapasok, nakapanood na ako sa ganun. Si GB nga yung isang yung host dun eh. Talaga? Oo, pero sobrang ang gaganda nila. Alam mo yun, yung parang, shit, nakaka-insecure. Feeling ko pa ganyan, mas maraming back work. I mean, mas maraming behind the scenes work. Na talagang siniseryoso nila. Totoo. Itong Tomboy Philippines, hindi nga sila naka-makeup eh. Hindi ba? Very light lang, syempre. But, bigote. Kahit din drawing bigote. Pero oo nga, curious ako. Sana gusto ko makapanood minsan ng Tomboy Philippines. Hindi, syempre curious ako kung ano yung categories nila, mga gano'n. Meron din ba kaya, ano yung mga tanong nila? Yung question and answer kaya to. Oo, yung question and answer ba nila parang pang Miss Universe din na tungkol, parang advocacy driven din ba siya? Parang gano'n. Or ano ba siya? Kalokohan, seryosohan? Seryoso siya. Ito yung pag-announce ng winner. Pareha sila naka-holding hands pa. Parang beauty pageant talaga. Pero ang kaibahan, di ba usually naka-gown, long gown competition pag babae. Or mga for gay competition. Ito, naka-suit sila na mukhang magician. Research mo, yung parang trench coat na mahaba, na makulay, na may bling-bling. Yun yung closest to long gown nila eh. So, ang weird. Yeah, so Jelly Pablo wins the inaugural Tomboy Philippines pageant held at the Music Museum. Tama ka. Nakita ka. Ito. Tapos umiyak din siya. Ang cute naman. Umiyak din siya. Tapos may sash. Oo Good nga, for nakita them. ko. Ito ba, sino nanalo? Yung naka-red or naka-white? Naka-white. Grand winner. Ayan, umiyak siya. Hindi siya pogi. Hindi rin siya maganda. Ano siya? Hindi, baka matalino siya. Ikaw naman. Hindi. Hindi natin. Baka ito na yung gusto nating pageant. Sa utak. Ano ba? This is us, Jeannie. We found our tribe. Tomboy Philippines. Oo nga. Sige, baka naman mabait siya, no? Ayun, no? Hug sila. Wow. Pero para siyang siguro. Di ba kasi may pageant din ng mga lalaki? Oo. Di ba yung Mr. Olympian? Oo. Yung kay Arnold Schwarzenegger. Di ba yung ay, yung mga bodybuilder.
Oo, 'di ba may pageant din 'yun, 'di ba? Pageant naman ang Ah, tawag doon, 'di ba, sa ah. ganun. So parang siguro ganun. Oh, may sash din siya, may crown din siya, may bouquet. Pero yung bouquet niya, ano yun? Parang mga Christmas decor. Panoodin nyo na lang, guys. Pero parang interesting nga tong pageant na to. Uy, pero meron parang drag performance din sila, oh. Ay, ganun? Saan mo Hindi ko nakita? alam kung drag performance to kasi pero mga babae naman ang nag-ano. Guests? As guests or Oo. mga participants mismo? Hindi, mga guest. Mga guest. Ah, eh, 150,000 pesos worth of top surgery or rhinoplasty. Oh, yun yung price nila. Papatanggalin yung boobs. Or Wow. nose job. Ah, ganon? Oo. Yun yung sponsor nila eh. Rhinoplasty or top surgery meaning tatanggalan ng boobs. Pero tama nga naman na ako agree naman ako na meron silang dapat pageant for them to showcase yung ano nila, yung talents nila, yung showcase yung ano niyo, yung ideals nila, advocacy nila. Yeah. Kasi kailangan din nila kung tutuusin meron din silang ideals na yun nga, yung mga may gustong sumali sa mga ganyan. Kasi hindi naman iisang hulma lang naman talaga ang mga tomboy. Hindi isang hulma lang ang mga gays, gano'n. Alam mo yun? Merong mga tomboy na loud. Meron din tomboy na very meek, na Yeah. mahiyain, parang gano'n. So parang sa mga usual din na gender, like girls and boys, Yeah. na parang meron yung gustong magpasikat, meron yung gustong ayaw nilang magpasikat, gusto yung Mm. sakto lang. Siguro ito yung Mm. mga humihingi ng ganito, ng mga pageant na ganito. Sila yung mga loud tomboys Mm. na Mm. gustong Loud and ipakita yung proud. talent. Oo, nila. Di Parang ba sa ganon. gay, may stereotype na trabaho, parlorista. Sa Oh, tomboy, meron ba? mekaniko. Hindi. Hindi, So, joke lang, joke lang. Ay, hindi. Mga ano, ano nga ba? wala akong maisip. Oo, parang ganun. Kung ano na yung trabaho ng lalaki, like kargador, ganun. Kargador. Kailangan mabaho. Nakaka- Nakakatawa, may pinost silang video sa TikTok eh. Itong mga contestants. Napkin reveal. Kasi nakalagay, Meron? sa mga lalaking basher namin na palagi yung tinatanong sa amin. Hashtag Tomboy Philippines. Tapos meron silang video, 5 sila, na mga tomboy ah. So isa Oo. nakamodest, isa whisper, isa sisters, isa charmy, isa pasador. Dapat hindi na sisters eh. Bros. Skin reveal. Mas magandang gamit mo yung maternity, di ba? Dapat Oo. ng ganun, parang naka-brief lang sila. Pero shout out dun kay si Che na Che Ramos. Taga Villa Oh. Socorro Farm siya eh, na tomboy siya ever since. Oh. Tapos, I'm proud of them kasi they're also trying to make an impact on society. Shout Oo. out, Che! Pinadala ko tong napkin reveal eh. Sabi ko sa kanya, mag-mighty band na lang siya, wag na siya mag-napkin. Uy, diba? Shit, hindi lalabas. Yak, ayoko. Hindi naman magagamit eh. Pero, Ano? pero yung Tomboy Philippines walang trans. Wala. Trans na boy. Dapat yun eh, no? Babae na trans man. Oo. Parang si Jake Zyrus. Or, parang They're si... able to join. I suppose so. Bakit si Jake Zyrus, nagpatanggal, ay, nagpalagay na ng penis? Parang ganon? Nagpaalis ng boobs. Parang, pag nagpaalis ka na ng boobs, parang trans ka na eh. Tsaka si Ellen Page, di ba? Oo. Hindi. I mean, hindi pa siya fully trans. Hindi pa siya fully trans. Pero yun nga, parang transitioning na talaga Oo. to male. Or, I know some who take testosterone pills. I don't know what Oo. exactly. Para hindi na magkaroon ng mens, yung mga ganyan. Bumababa yung boses. Mm. Yun, trans na yun. Trans So, na yun. pwede nga sumali na trans.
kahit half Mm-mm. trans, parang half. Half trans. Hindi, I mean, upper half. trans. Upper half. Half Yung trans. madaling Oh, ano same word pag kunyari gay, nagpa-boob job, trans na yun, di ba? So, pag sa tomboy, baliktad lang. Nagpaalis ka ng boobs, trans So, ka na hindi rin. pa fully. Hindi pa, half trans nga. No, half trans. Let's make it a thing, half trans. Ayun lang. Soon, magkakaroon na rin ng mga Ano? mga pageant na ayoko na nga, hindi Go lang, go. Tuloy mo na yan, Jeannie. Hindi ka makakatulog pag di mo ituloy. Ano? Hindi, kasi kung nagde-demand yung mga iba, kasi 'di ba may certain kind of people manang mga ganon. So, kung may Paralympics, edi may may 'di ba? Kung may Para trans? Hindi. 'Di ba Trans na, tas na paralyzed? Paralyzed. yung mga, paralyzed. 'Di ba Paralympics, 'di ba yun yung mga may handicap? Hindi, kapansanan. Oo. So, soon, magkakaroon na rin ng mga pageant na mga ganun. Okay. Oo. Diba? Oo. Yeah. Recognize Wala ka din nang sinabi mali Okay lang naman yun. Wala nga. In my head lang, in my head. Okay. Pero nabivisualize ko na ano yung iniisip mo. Paano sila rarampa? Oo. May stage ba? Parang ganun. Huwag ka nga, ayoko na. Rapap mo na, rapap. Sabi mo, sabing mali. Ay, wala sa kaboses ninyong nalilito. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Jeannie Lakay. At mula sa kaboses nyong naniniwala na mayroong mga half-trans. Si D, kami ang... Lady. Boses. Boses. Ikaw yung may gusto ng topic na to. Bakit? Yung start Ha? Nagulat nga ako. sa'yo, yung napkin rin. Sige. Ano? Nagulat ka ano? The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.